Blockbuster ang eksena sa labas ng Malolos Convention Center. Pero ang pinipilahan, hindi sine. Sa loob, umaapaw na sa rami ng estudyante at guro. Manonood sila ng dulang isinulat ukol sa mga bayani, pero may kakaibang twist. Na bida, hango sa mga sikat sa kasaysayan. Si Andy mula kay Andres Bonifacio. Si Jairis mula kay Jose Rizal. Si Kuds mula kay Sultan Kudarat. At si Paul mula kay Apolinario Mabini. Naisip ko lang na gawin yung buhay nilang apat at gawin silang magkakabarkada para lang magkaroon ng mga proper representation. Ang dula kasi nito ay historical fiction. Ang ibig sabihin, this is inspired by history but not necessarily based on history. Ang dula, pinamagatang Hero Z. So when do we expect our relief goods? Nakatira sila sa kathang-isip na bayan ng Town Z. Tali sa liig ang mga residente dahil sa kanilang leader na si Boss Chip. Si Boss Chip ang sumasalamin bilang kontrabida sa kalagayan ng tao, komunidad at bansa. Anong klaseng virus? Makinig kayo virus ng korupsyon. Virus ng paninikil ng pamahalaan. At ang pinakamatindi, virus ng kamangmangan. Ang setting ng Hero Z, 2124. 100 years matapos ang COVID-19 pandemic. Sabi sa dula, napuksa ang virus noon, pero ang pagkontrol at pananakot sa tao lalong lumala. Lahat kayo ay minamandate ng batas na hindi lalabas ng inyong mga tahanan at magsusuot ng face mask. Sa gitna ng pagmamalupit ni Boss Chip, isang virus ang kumalat sa Town Z. At nagiging zombie ang mga infected. Pero teka, bago natin alamin ang misteryo ng zombie, kilalanin muna natin ang mga bida sa Town Z. So pwede tayong magbigay ng space. Kapag walang show, nagre-rehearse ang grupo sa black box ng Philippine Stagers Foundation o PSF sa Maynila. You're right. Last, go. Nasa likod ng dula ang premyadong aktor at direktor na si Attorney Vince Tañada. Kilala siya sa mga produksyong may temang politikal at pangkasaysayan. Magbibihis kayo after nung black ninyo. Si Direk Vince din ang gumaganap bilang Andy. Si Andy ang kumakatawan kay Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan. Pero alam niyo bang bago pa man naganap ang pamosong Cry of Balintawak, sa teatro muna siya sumigaw? Sinasabi sa kasaysayan na part-time theater actor na naging revolusyonaryo si Bonifacio. Kaya may handog ang sariling buhay para sa kaligtasan ng inang bayan. Noon pa pangarap kong maging si Bonifacio.
maganda siguro na sasabihin ko na kay Andy dito yung katapangan. Kasi si Andres Bonifacio matalino siya, manunulat siya. Hindi siya yung hindi nakapagtapos. Yung katapangan niya, yung kanyang pagpupursige, pagiging sigasig na may paglaban ng bayan kahit siya na lang mag-isa. Ang bagong presidente naman ng PSF na si John Ray ang gumaganap na J. Riz. Si J. Riz naman ang kumakatawan kay Gat Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. The glory of saving a country is not for him who was contribution to its ruin. Kami as a group, ang Phil Stager, ang mission at vision namin is dalhin ang mga aral na dapat natin balikan at yun nga yung kasaysayan, yung sining, at yung kung gaano kayaman tayo bilang isang bansa na dapat protektahan natin yung kasaysayan. Because they come from a small town and country, which the contagiousness of a virus. Idinaan ni Rizal ang pakikipaglaban sa mga Espanyol sa mga nobela. Pero higit sa lahat, natulungan din niya ang mga Pilipino na linangin ang kultura sa larangan ng medisina at iba pa. Dapat magbalik tayo sa, hindi lang sa pagbabasa ng libro, kundi sa pagtanaw ng ating kasaysayan. So para sa akin, itong edukasyon na revolusyon, kung kaya maging maayos sa pakikipag-usap, edukasyon muna. Din muna, mag-collect muna ng mga kaalaman bago tayo magrevolusyon. Si Gerald naman, si Kuds. Bibihira lang po kasi talaga sa mga, kung napapansin niyo po sa Philippine theater, ang pagsasabuhay ng Muslim brothers and sisters natin, lalong-lalo na si Sultan Kudarat. Ang sabi nga ni Sultan Kudarat, Kinakatawan ni Kuds si Muhammad Dipatuan Kudarat o mas kilala sa tawag na Sultan Kudarat. Ipinanganak siya noong 1581. Pinamunuan niya ang Maguindanao Sultanate na binubuo ng 9 provinces. Si Sultan Kudarat ay kinikilala sa Mindanao bilang pinakamalakas at pinakamagaling na sultan. Namuno siya ng 52 years. Ang Muslim heritage ni Kuds, inilabas na lang ni Gerald sa sayaw dahil siya rin ang choreographer ng dula. Isa sa folk dances na mapapanood sa Hero Z ang singkil. Magandang representasyon po yun ng Muslim. Kumbaga, yun ay traditional dance ng Muslim. Tinwist ko lang po siya. It's a courtship dance ng isang prince and princess. It's a war dance between a character na kalaban ni Kuds. Susubok niyo po ba ako, sir? Gusto mo ba? Siyempre, hindi. Ang karakter naman ni Paul, gender awareness at equality ang tema. Parang tinitignan yung LGBTQ spectrum o itong about sa gender awareness na parang somehow inequity or parang flaw sa religious or societal beliefs ng karamihan. Well, in fact, sobrang gandang contribution ng spectrum na ito sa ating lipunan. Kasi nga, di ba, may tinatawag na rin na inclusivity in diversity. So, yun pa lang, yung topic na yun pa lang na mapaloob sa Dulang Hero Z, feeling ko kakaibang flavor na siya agad sa pagkakaibigan ng apat. Pero paglilinaw ng direktor ng dula, hindi nila sinasabing bahagi ng LGBT community at may HIV ang tunay na Apolinario Mabini na inspirasyon ni Paul. Napaka-dangerous, no? Sapagkat it could create misconception, most especially from young people. Kaya nga, kami lang yung dula na mayroong talk back after. Parang kasama siya doon sa dula at pagkatapos ini-explain lahat. At hinihimok ang mga guro na ipagpatuloy sa loob ng silid-aralan yung pagpaproseso ng dula. Taliwas sa karakter sa dula, nakilala si Apolinario Mabini bilang political philosopher at arkitekto ng Philippine Revolution. Sa katunayan, naging chief advisor siya sa ilalim ng revolutionary government ni Emilio Aguinaldo.